Tumayo na at magtanim sa ating bakuran. Kung gusto mong matutunan, ikay aming tuturuan. Kaya tara na sumama ka, ating alamin, para masagan ang buhay, sabay nating abutin. Isang mapagpalang araw mga ka-agri. Ngayon po ay ituturo po natin sa inyo kung paano gumawa ng potting mix na kung saan ang materialis po natin ay kusot. Kusot, bakit kusot? Dahil ang mostly makikita nyo po sa mga binibentang mga garden soil ay mga ipa ng palay. So, pero ang ipa ng palay wala po tayo o hindi available sa paligid po natin, at nakikita lang po natin at available at pinamimigay lang po yan o binibigay lang po yan ay yung kusot. So ang kailangan lang po natin gawin ay i-decompose natin tong kusot na mapabulok po natin para magamit po natin panghalo sa ating lupa, para maging isa pong purpose po niyan is para maging buwaghag yung ating lupa. Pangalawang ihahalo po natin is yung carbonized rice hull, o ito po yung ipa ng palay na dahil available po sa atin to at na may mapagkukunan po tayo, yung sinunog na ipa ng palay, ito po yung carbonized rice hull. At yung pangatlo po at ang pinaka-importante sa lahat, ito po yung materials na na-decompose na galing sa ating composting o yung MRF, Material Recovery Facility, na kung saan napabulok na po natin at may mataas na content na po to o kaya pataba sa ating gagawing pananim o pagtatranspiran at maging po doon sa ating gagamitin sa pagpupunla ng ating mga buto. So unang gagawin po natin, ang ratio po natin is 1:1:1. So kung meron po tayong takalan na isang container o kalahati nung ating lagayan ng toyo, itong lagayan na to, kung meron tayong isang kusot na ilalagay po natin dito, so isang kusot, isang carbonized rice hull, at isang pong yung na-decompose na materials na galing sa ating MRF. So ito naman po yung galing sa MRF. Kung makikita nyo po yung texture niya, so black na po siya. Yan. So yan po yung dating balat ng dahon ng mga dahon, o yung dahon, sariwang dahon na pinagsama-sama, yung ng saha ng saging at iba pang materials, no, na nilagay po natin doon sa ating mini MRF. So ilalagay lang po natin. Then ang gagawin po natin ngayon ay i-mix po natin maigi itong tatlong materials na to na ginamit po natin. So mapapansin nyo rin po itong ating kusot. Yan po yung kusot, oh. Ang kulay po usually ng kusot ay orange or red. Minsan yung iba, no, ang kulay niya. So pag na-decompose po siya, magiging dark na siya, magiging itim. Ibig sabihin, na-decompose na po yung ating kusot. Ang ginagawa po natin sa kusot ay binababad po natin at tinatanggalan para matanggal po, mabilis po matanggal yung acid. At the same time, madali po siyang mabulok. So sa loob po ng 2 weeks or 2 weeks to 3 weeks ay nakababad po siya. Then every 2 days ay dinidrain po natin yung kusot na mayroong tubig. Base po sa ating ginawang pag-aaral, mas mabilis po yung pag-decompose ng kusot pagka ganun po o yung proseso na ginawa po natin. So ito na po yung ating, so hindi pa po siya gaanong halo. So napaka-importante po na gagamitin po natin sa pagpupunla, maging sa ating transfer po sa ating mga PET bottles. So, itong tinatawag na potting mix ay maganda o mataas yung nutrient o meron ng nutrient yung lupa na natural na lupa na ginagamit po natin, at para maging maganda at mataba po yung ating
pananim. So ito po, at ang isusunod po natin ngayon ay kung papaano magpunla. No, gamit po yung ating seedling tray, gamit po yung ating mga lumang Tupperware, yung tray ng itlog at iba pa.